Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pagkiibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayoy nanganganib. O aking Diyos Ama, nasaan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko magawang ipagtanggol ang ating kaharian. Laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay, inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Brescio na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Umiyak sandali. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan, patawarin mo na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam rin sa'yo. Adolfong Malupit, Laurang Taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Blerida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang taong minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa gubat at pagkatapos ay may nakita siyang isang lalaki. O ano kaya yung tinig na aking narinig? Tinig ng isang nag-iinagpis na taong sino kaya siya? Talagang ako'y minamalat, ako'y pinapahirapan sa kamay na taksil na si Adolfo. Si Adolfong Malupit at higit pa sa limaw kong manakit. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nagbuni siya ng isang malaking problema. Tadhanang masakit, problema ko'y napakahirap, dutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses sa kanyang narinig. Kailangan ko lang magmadali, kundi hindi ko maabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot dito ang dalawang leyon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leyon. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leyon ay pinakawalan niya si Florante. Sino ka? Bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating, ngunit ang pagkamatay ay siyang tunay na kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam? Dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit. Hindi nagpansinan ang dalawa. Ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingaan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga,
ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante, kaya ito ay kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Inaliw ni Aladdin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento simula nang ako'y pinanganak. At naupo si Aladdin at sila'y nagkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albany, kung saan si Duque Brescio ang aking ama ay naninirahan. Ang ina ko na Prinsesa Floresca ay nakatira sa Croton. Ako ay pinangalanan bilang Florante. Noong sanggol pa lamang ako ay muntik na akong nagising ng isang luetre. Nakita ng pinsan kong siminalipo na ako ay dalagitin ng luetre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon, namang naglalakad, ako ay kinuha ng isang arayon. Sa aking dibdib, ang aking tupidong diamante. Buti na lang, hindi ako napahamak. Nang ako ay naging 9 na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at dala ang aking panat pusok. At ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking panat. Kapag ako'y napapagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa bati. Kung saan, sayang nag-aawitan ang mga bayadis habang tinutugtog nila ang kanilang wila. Ang kanilang tuwanay nakapagpawawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y Jen! Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo kung hindi siya mag-aaral. Ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga kaibigan at guro roon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsi niya si ina upang ako'y lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antinor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit tinalin ang ubos mo? Ayaw ko kasing umalis sa Albany. Hayaan mo, lilipas din yan. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil sa nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon na Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polinice at si Adolfo bilang Eteocles. Nang magsimula ng dula-dulaan, nanliksik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw sa kapurihan ko. Dapat kang mamatay. Adolfo! Tigil mo ang iyong kahibangan! Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Sa isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi maaaring mamatay! 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, lagi kang mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang lahat ng giling ko.
Mag-iingat ka, Florante. Pag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Menandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam po. O aking ama! O bunso, Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo. Dahil nanganganib po na masakop na General Osmalik. asahan ninyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Haring Jose. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Mahal ang aking anak, Florante. Ang binata sa aking panaginip. Siya ay papalit sa aking trono. Pansamantala, pumuluan mo ang bugtong patungo sa kapron. Tulungan mo ang iyong inuno. Doon at magkamit ng karangalan na nagalitaan ko kay Atenor na nagpamalas ka ng iyong kasayan sa atin. Walang magdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa pagtulong. Ginawa ko lang po ang nararapat. Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng iyong? Siya nga pala ang ating anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-usap lang kami ng iyong anak. Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, Prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga din, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinikento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis na rin. Oo nga, Laura. Halika, papasok na tayo at magsisimula na ang piging. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Magandang araw sa iyo, Florante. Dapat ka na maganda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang araw. kinabukasan, Handa ka na ba, aking anak? Malayo ang iyong lalakbay. Handa na po aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo. Haring Linceo, mabuti kong ganun mag-iingat. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Pangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam sa inyong lahat. pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Nanalo tayo! Buhay! Buhay! Mga kawan, babalik tayo sa Albania! Pagbalik nila sa Albania, ay may nakasalubong silang mga di-banyaga na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? Kami taga-Albania. Pakawalan nyo ang babaeng yan. Bini-bini, mawalang galang na. Pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante, si Laura. Laura, bakit ka andito? Gusto
ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aalala. Kumusta ka na? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko ang tulong mo. Ako na ang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Makalipas ang ilang linggo, Nanalo tayo! Mabuhay! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, pasensya ka ngunit ipapadala muna kita sa Etolya para lumaban sa mga Turko. Mag-iingat ka. Pupunta po kami agad din. Sugod! Sugod! General Florante, dala ko po ay isang sulat mula kay Haring Linceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. Minandro, Pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Minandro. babalik ako sa Albania. Pinapupunta ako ng hari. Ikaw muna ang mamahala dito. Ikararangal ko ito. Uwi si Florante sa Albania ng nag-isa. Pagdating niya ay pinaliligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka na lang sa amin kung ayaw mo masaktan. Florante, kumusta? Matagal tayong hindi nag-uusap. Kwentuhan mo naman ako. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Minahon ka. Maayos ang kalagayan niya. Ngunit kinalulungkot ko. Nagpaalam na ang iyong amang si Duque Briseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal! Alisin niyo ang tao ito sa harapan ko! Samantala, sa kabilang kagubatan, Saan mo ko dadalhin? Bitawan mo ako! Tigil mo yan! At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Hayaan mo ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Pangalan ko ay Aladdin mula sa syudad ng Persia. Anak ng bantog na Sultang Ali Adam. Kaya ako nandito dahil ako'y pinagtagsilan ng aking ama. Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan nagmumula. Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulang aking minamahal, ako ay nagmamakaawa sa hari na wag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit gilero upang makatakas sa kaharian. Di nakatiis si Florante at Aladdin, kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisintawa ribang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. May tagal natin hindi nagkita. Oh, Blerida, agi isinta. Aladdin! Laura, paano ka napadpad dito? Hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan na Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong amang si Duque Briseo. Ako'y nahabag kay Laura nang makita kong nilalapas sa nganan siya ni Adolfo, kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinanak ko sa dibdib ang walang awang hangal. Oh, sadyang kay lupit ng tadhana. Ngunit ngayon, masaya na tayong lahat at magkakasama. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Minandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sandaling pag-uusap ay bumalik lahat sila sa Albania.
Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal ni Florante at Laura at maging nina Aladin at Clerida matapos sila kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya ay nananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya't matatagalan pa bago magkita tayo muli. Pinapangako namin na kami ay babalik upang kamustahin ang ayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Haring Minseo at Duque Briseo, ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng mga kaharian na mauli ang kapayapaan, umunad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao.